أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Purihin at pasalamatan nating muli ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat-lahat ng kanyang mga biyayang ipinagkaloob sa atin, maging ito man ay ating nakikita o hindi. So mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah po sa mga oras na ito ay pinili kong ulitin natin ang nasimbulan nating talakayan patungkol sa Arabic alphabet dahil karamihan pa sa ating mga kapatid na mga baguhan sa Islam ay hindi pa ito alam at hindi pa nakabisado. Kung kaya ay inshallah sisikapin kong ibahagi sa inyong lahat ang mga tunog at mga pagbabasa nito inshallah. At inshallah bilang panimula ay magsisimula pa rin tayo inshallah sa alphabet. Isa-isahin po natin at inshallah meron kaming ipa-flash na video sa inyo inshallah na kung kaya ay pwede nyo po itong sabayan inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Purihin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat-lahat ng kanyang mga biyayang pinagkaloob sa atin, maging ito man ay hindi. Sa mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah sa mga oras na ito ay isa-isa kong ibahagi sa inyo ang mga letra ng Arabic alphabet at ito ay binubuo ng 28 mga letra. Alif, alif, ba, ba, ta, 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 jim, jim, ha, ha, kha, kha, dal, 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 zal, ra, ra, zai, zai, sin, sin, shin, shin, qad, qad, bad, bad, pa, pa, va, va, ain, ain, ghain, ghain, fa, fa, qaf, qaf, kaf, kaf, lam, lam, mim, mim, nun, nun, ha, ha, waw, waw, ya, ya, Okay, so mga kapatid, nakita po natin ang 28 letra ng Arabic alphabet at yun nga po ay binigkas natin ng isa-isa
ang bawat letra. So, ang ituturo natin inshallah ay kasi yung iba kasi sinasabi nila na meron pang karagdagan doon sa 28 letters, yung sinasabi nilang hamza, lam alif at saka yung alif maksura. Pero inshallah kasi ang focus natin ngayon lalong-lalo sa mga baguhan sa Islam ay inshallah dito muna tayo sa may pinaka-basic niya at inshallah uulitin natin yung mga letters inshallah isa-isahin po natin yon. Okay? So ang mga letters po ay okay. So nabanggit natin po kanina mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang Arabic alphabet ay binubuo po ng 28 mga letra. So inshallah ay isa-isahin po natin ito, yung Arabic alphabet at the same time ay babanggitin din po natin or babasahin natin ng isa-isa ang mga letra at sasabayan niyo po ako inshallah. Of course, uulitin ko, hindi po ako perpekto na mabigkas ko ito ng maayos, ganun pa man ay ginagawa ko rin po ang lahat ng aking makakaya na inshallah ay maiparating natin sa ating mga kapatiran, lalong-lalo sa mga baguhan sa Islam na kung kaya ay pagpasensyahan nyo na po yung aking pagbigkas. Inshallah ay makakatulong ito sa atin at ang target po natin ay makabasa tayo ng lalong-lalo ng Quran dahil nalalapit na ang Ramadan. So I hope na inshallah sa mga talagang desidido na matuto sa pag-aaral na ito, lalong-lalo sa pagbabasa ng Quran, sasabihin ko po sa inyo na bilang isang balik Islam din po ay nagsimula po ako sa ganito rin po na pag-aaral noong ako ay bago pa man ako pumasok sa Baguio City ay wala pa akong background patungkol sa mga letrang ito at doon din po ako nagsimula na kung kaya ay nararamdaman ko kung ano ang mga nararamdaman ng mga kapatid natin sa ngayon, yung mga baguhan sa Islam. Kung kaya ay inshallah, wag po kayong mawala ng pag-asa at kinakailangan po natin, uulitin ko, kinakailangan po natin ng matinding pagtitiis, pagtitimpi at kinakailangan yung bukal sa ating kalooban na makabisado natin ang mga letrang ito dahil ito po ang pinakapundasyon. Para sa akin, ito po ang pinakapundasyon upang tayo ay makabasa at makapagsulat ng wikang Arabic. At the same time, yung mga letrang ito ay kung hindi natin ito makabisado ng talagang kabisado na kahit saan sila mapunta ay alam natin or makikilala natin ang letrang ito, ay inshallah kapag makabisado na natin yon ay inshallah kayang-kaya na nating bumasa ng Quran inshallah. So nalalapit na ang buwan ng Ramadan na kung kaya ay ang bawat isa sa atin, lalo na doon sa mga talagang nagsusumikap na para matuto, ay inshallah po naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang unang letra na ating sasabihin inshallah ay letrang alif. Okay, ito po yung ating makikita sa ating screen. Ang letrang ito ay alif. So pwede niyo po akong sabayan. Alif, alif. Okay? Ang letrang ito ay alif. So ito po ang sa ibabaw nito, ito po yung tinatawag na hamza. Kasi may mga pagkakataon din po na ito lamang ang ating makikita, ito lang yung tanging guhit na ito at wala po ito. So ang tawag po dito sa ibabaw ay hamza. Ngunit sa kabuuan ang tawag sa letrang ito ay alif. So ang alif, ang katumbas po nito sa wikang Ingles ay A. So yung ating bunganga, yung ating bibig pala ay normal na nakabuka. A, alif. At
sa Arabic po ay wala tayong tinatawag na mga malalambot na letra, bagkus lahat ay matigas. Kasi yung vowels nito na basic, ang pinaka-basic na vowels nito ay a, i, u, a, i, u. Ibig sabihin walang e at saka walang o. Yung palang ibig ko sabihin na walang vowel na malambot, lahat matigas. So ulitin natin, ang letrang ito ay alif. Alif. Okay? Next ay ba. Ba. So ano lang, normal lamang yung ano dito, yung ating bunganga, yung ating bibig. Ba. Okay? So ang itsura ng ba ay ito po yung itsura ng ba, yung nakalihiga na parang nakahiga na letter C. Okay, at mayroong isang tuldok sa ilalim. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah, tandaan po natin ang kanilang mga itsura, okay, ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga tuldok, dahil pag pumasok na po ito sa dugtong-dugtong, ay ilan sa mga letrang ito ay magbabago po ang kanilang mga itsura. So, ito po ang itsura ng ba at ang kasunod ay ta, ta. Yung ta, ang bunganga natin dito ay nakabuka rin. Ta, okay? Ta, normal lang, letter T, kumbaga sa ano, sa ang katumbas nito sa wikang Ingles. Ta, okay? At ang itsura nito ay parang pinahiga din na letter C. Okay, ganyan. At mayroong dalawang tuldok sa ibabaw nito. Next letter ay sa. Sa. Ito naman ay parang katulad din ng ba at saka ng ta kanina, ngunit meron lamang siyang tatlong tuldok sa ibabaw nito. So ito ay pinagsamang T at saka H. So kung para makuha natin ang kanyang pagbigkas, ang kanyang tunog, sa. So parang ilabas natin yung hangin sa loob ng ating bunganga na kung saan yung ating mga dila ay kapantay ng halimbawa kung ito ang ating ngipin, okay, kung ito po yung ating ngipin, kapantay po ng ating ngipin yung ating dila na ito. Yung iba kasi sinasabi nila na ang sa ay talagang ilabas mo yung dila. Sa, hindi po. Ang tama, ang pinakatama, inshallah, na ito po ipinagtanong natin mismo sa mga mas nakakaalam, ang lugar ng dila sa loob ng ngipin sa letrang sa ay kapantay po ng dila ng ating mga ngipin, inshallah. Meron mang lalabas ng konting-konti lang, wag naman yung talagang ilalabas yung dila. Sa. Okay. So kailangan mga kapatid, inshallah, wag tayong mahiya, inshallah. Kailangan ilabas natin ang ating tatawag na the best, kumbaga. Yung ating mga dila, of course, ay hindi natin ito mother tongue. So kaya talagang minsan kapag tayo ay baguhan sa Islam at bago sa atin ang mga letrang ito, ay talagang matigas ang ating dila. Ngunit inshallah, sa panay na pagbigkas nito, yung palagiang pagbibigkas nito, ay nahahasa yung ating mga dila at lumalambot yung ating dila. Ang next na letter ay Jim. Jim. Okay, so madali lang ito kasi ang katumbas nito sa wikang English ay yung letter J. Okay, as in jar. So, Jim. Okay. Ang letrang ito ay, okay, ganyan ang kanyang itsura. Okay, tapos may buntot pa ganyan, pailalim. At inshallah, mayroon siyang tuldok sa gitna. Inshallah, pagkatapos ng alphabet na ito, kapag makabisado natin ito, inshallah ay ipapakita ko rin sa inyo, inshallah, kung ano kung papaano natin sila isulat. Inshallah, kung sila ba ay nasa ibabaw ng linya at kung sila ba ay bababa ng bahagya sa linya at kung saan tayo magsisimula sa pagsusulat nito, inshallah. So ang mahalaga sa ngayon ay makilala natin ang mga letra, ma-familiarize natin sila, at the same time ay makabisado natin ang mga letrang ito. So ulitin natin,
Ang letrang ito ay letrang jim. Okay? Next letter ay ha. Ha. Kung sa Arabic ay haun. Okay? Halimbawa, alifun, baun, taun, thaun. Okay, jimun, haun. Okay. So yung ha ay katulad din ng jim kanina, ngunit ito ay wala siyang tuldok. Kasi yung jim kanina, okay, ito po ang kanyang itsura, ngunit may tuldok sa gitna. Ngayon, ang ha ay wala siyang tuldok. Okay, so para madali sa inyo ang pagbigkas ng ha, kasi medyo mahirap, medyo may kahirapan ang letrang ito, para makuha natin yung ha ay yung hangin na kukunin natin ay mula dito sa may ating lalamunan. Kasi meron ding mamaya letra na yung hangin ay manggagaling mismo dito sa ating tiyan at mabigat yon. So ito, yung ha ay magaan siya, okay, manipis, na kung kaya dito natin kukuhanin sa ating lalamunan yung hangin. Okay, halimbawa, ha, okay, ha. Kasi ang halimbawa nito ay katulad ng verse sa Suratul Fatiha, ang pagsabi ng alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alha. Okay, so ha. So yung ha, ito po ay medyo may kahirapan. So inshallah ay wag po tayong mawalan ng pag-asa, inshallah. Ha. Okay, next na letter ay letrang kha. Okay, ito po makikita natin ang kanyang ang tinatawag na itsura, inshallah. So ang kha naman ay meron siyang isang tuldok sa ibabaw. So kung kanina ang jim ay dito sa gitna, ayan po. At itong ha ay wala, at ito namang kha ay sa ibabaw ang kanyang tuldok. So silang tatlo, yung jim, yung ha, at saka yung kha, ay parehas ng itsura ng kanilang mga bahay, ngunit nagkakaiba lamang sa kanilang mga tuldok. Ganon din yung ba, ta, at saka yung tha, ay parehas ang kanilang itsura, sa tuldok lamang sila nagkakaiba. Okay, ang letrang ito, mga kapatid, ay para makuha din natin ang pagbabasa nito, inshallah, yung tamang pagbigkas nito, ito ay pinagsamang K at saka yung H. So, paano natin sabihin? Paano natin bigkasin? Kha, kha. Okay, para maging madali sa inyo, parang okay. Yung ha kanina, ha. Ito yung ha. Ha. Ito naman, kha, ay pinagsamang K at saka yung H. So, kaya babanggitin natin ng kha, at saka yung ating bunganga ay talagang pabilog siya, pabilog. Kha, kasi kapag basahin natin ng kha ay mali po. Okay? So, kailangan ang ating bunganga ay nakabilog. Kha, okay? Kha, halimbawa, Khalid. Okay? Hindi Khalid. Okay? Kha. Next na letter ay dal. Ang pangalan nito ay dal. So ang dal, ang katumbas nito sa wikang English ay letter D. So madali lamang ito, medyo wala siyang kahirapan sa pagbibigkas. Yung ating bunganga ay nakabuka. Okay, dal. Okay, dal. Okay, madali lang ito. Next letter. Okay, ito na naman. Ang letrang ito ay katulad din ng letter D. Yung letter dal, parehas sila ng bahay, ngunit ang dal ay merong tuldok sa ibabaw. Yung dal walang tuldok. Papansin nyo, ayan. Yan po yung dal at ito po ang dal. Yung dal naman, ganun din yung ano nito sa letrang tha. Yung dila natin ay doon sa kapantay ng ngipin, dal, at hindi po siya talagang ilalabas ng wagas yung dila para lang makapagbuga ng hangin. So sabi ng pinagtanungan natin ay ito yung mga letrang Lithawi na sinabi niya. Ibig sabihin,
yung ating dila daw ay doon lamang kapantay ng ngipin, yung sa ngipin natin, pero lalagpas ng konting-konti lang, hindi naman talaga ilalabas. Okay? Para produce tayo ng hangin. So, babasahin natin, dal, dal. Ito naman kanina ay dal, walang hangin, letter D lang. Ito naman, dal, dal. Okay. Next letter natin mga kapatid ay ang tinatawag na ro. Okay. Ito po ang kanyang itsura. So inshallah later on pag natapos natin to ay lalagyan natin ng linya inshallah at the same time ay makikita natin or malalaman natin ang mga letra na kung saan sila ay manatili sa ibabaw ng linya at saka yung mga letra na bahagyang bababa sa linya. At saka meron ding mga letra na talagang palagi silang bumababa. Inshallah, i-familiarize muna natin ang mga letrang ito. So ang letrang ito ay ro, ro. Okay? So letter R kumbaga sa sa English. So yung letrang ito po ay yung ating bunganga ay kinakailangan ding nakabilog. Okay? Hindi yung nakabuka. Okay? So inshallah yung tamang pagbigkas nito ay ro, ro. Okay, baka kasi pagsabihin natin ra, hindi, mali po. So pangit pakinggan. So ra, maliban na lamang inshallah may mga rules kasi ito mamaya inshallah. Later on na 'yon. Pero sa ngayon ay inshallah ito lang muna ang sasabihin ko sa inyo. Ra, okay? Halimbawa, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Okay? Kasi kung babasahin natin ng Ar-Rahmanir Rahim, o di ba pangit? So, inshallah, yung pagbigas nito ay ra. Okay? Ra. Okay, Brother Said? Ra. Yan. So, kailangan bilog yung bunganga, hindi yung nakabuka, hindi ra. Okay, ra. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. O, ganun po. So, ang ra ay plain lang na ganito kasi may katulad siya mamaya ang kasunod nito. Okay? Ang kasunod nito ay katulad din ang bahay niya sa ra, kaya lang ito po ay may tuldok sa ibabaw. Yung ra kanina ay wala siyang tuldok. Ngayon, ang next letter natin ay meron siyang tuldok sa ibabaw. At ang pangalan ng letrang ito ay Zai. Okay, yung iba naman sinasabi nila za. Okay, pero wala po tayong issue dito sa patungkol sa mga letrang ito kasi hindi naman po ito akida o pananampalataya na kapag hindi natin naibigay ng tama ay magkakaproblema ang ating pananampalataya. So, ito po ay kung nag-iisa siya, okay, ang pangalan niya ay Zai. Sa iba naman, sa ibang mga nagtuturo, ang ginagamit nila ay za. Okay, pero sa akin, inshallah, ang gagamitin ko dito ay Zai. Okay, wag na po natin pagtalunan inshallah. Ngunit kapag papasok ang vowel dito inshallah sa ibabaw, isang guhit sa ibabaw, doon natin babasahin ng za. Okay? So yung letrang Zai, ang katumbas nito sa English ay yung letter Z. Yung letter Z, halimbawa zipper. Halimbawa zebra. Okay, halimbawa zoo. Okay, z, z. Okay, para makuha natin ang tamang tunog nito, ang pagbabasa nito ay zai, za. Okay? Za o di kaya zai. Kaya alin po sa dalawa walang problema. Kasi baka mamaya mayroon siyang katunog sa, za. Okay? So kailangan i-emphasize natin mismo yung tunog nito para inshallah ay makuha natin ang tamang pagbigkas. So ulitin ko po mga kapatid, ang letrang ito ay katulad din ng ra kanina. Ang ra ay walang tuldok at ang zai ay may tuldok sa ibabaw nito. Isang tuldok sa ibabaw. Ito po. Okay, next letter tayo mga kapatid sa Islam. Ang next letter natin ay letrang sin. Okay? Sin. Madali lang din ang letrang ito. Ang katumbas nito sa English ay letter S. So, kung kaya madali. So, ang itsura nito, ito po may tatlong ngipin. Ito po ang kanyang ngipin. Isa, dalawa. Okay, isa, dalawa, tatlo. Okay po.
At mayroon siyang isang parang buntot sa ilalim no, ng pagganyan, paarko ng ganyan. Okay, tandaan natin ang letrang ito ay sin. Okay. Next letter ay shin. Okay, parang katulad din ng sin kanina ang bahay niya. Okay, kaya lang itong sin walang tuldok at ang shin ang kasunod ay mayroong tatlong tuldok sa ibabaw. Ang letrang ito ay para hindi siya para hindi siya magkatulad doon sa may sin. Okay? Sin, ito naman shin. So kailangan yung ating bunganga okay? Shin. Ilabas natin yung hangin. Okay, parang nagbubugaw ka lang ng ng manok. Ganun kasi. Okay, shin. So ganun po. Okay, para madali natin matandaan. Shin. Okay? Kasi baka mamaya pag pumasok yung vowel, halimbawa, itong letra sa ibabaw, sa, ito naman, siya. O ganun ba? So magkaiba sila. Okay. Next letter natin mga kapatid ay letrang sod. Okay, medyo mahirap talaga ito. Ito yung mga letra na mahirap. Yung ha, mahirap sila ibigkas. Sod. Okay. Yung sod, ito po ang kanyang itsura. Pag ganyan po, ganyan. Okay, tapos pag ganyan. Okay. Ang sod ay magkaiba sila sa letrang sin. Kasi kapag pumasok mamaya ang vowels, okay, gaya ng fatha, isang guhit sa ibabaw, ito sa, ito naman so, okay, sa, so. Okay, so dito para makuha natin, parang pabilog din yung ating bunganga. So, okay. Halimbawa, saleh. Okay? Okay? Saleh. Okay? So, inshallah, sa simula po, medyo mahirap talaga. Kaya nga sinasabi ko kanina na talagang kailangan po natin ng maraming pagtitiis dito sa pag-memorize ng letra kasi ito po ang pinaka-pundasyon para tayo ay makapagbasa ng Quran. So, wag po kayong wag po kayong mahiya kung sa simula ay medyo mahirap talaga. So, okay lang. Basa lang ng basa, inshallah kahit mali pa yan ay inshallah rin yan, maitutuwid din natin inshallah. At kapag yung dila natin ay masanay na sila, ay medyo madali na yung pagbigkas natin. So ulitin natin, ito ay sod. Sod. Okay? Ang next letter natin ay dod. Okay? Dod. Okay. Yung thod at saka yung dod ay halos magkaparehas ang kanilang bahay. Yung itsura nito. Yung thod ay walang tuldok at yung kasunod, yung dod ay mayroong tuldok. Isang tuldok sa ibabaw. At inshallah, kailangan din natin itong paghiwalayin. Ang tunog nito yung dod at saka ng dal. Okay? Da at saka yung do, da, do. Okay? So, bilog din po yung ating bunganga dito, yung mga kapatid. At kailangan nating ipag-emphasize din talaga yung tunog nito. Halimbawa, sa may Suratul Fatiha, ghairil maghdubi alaihim waladdallin waladdallin. Ito po yun yung ito pong letra na ginamit doon. Kasi pag basahin natin ng waladdallin, so mali po, di ba? So ang tamang pagbigas doon ay do waladdallin. Okay, ganun po. Inshallah, practice lang ng practice. Kaya nga sabi nga nila, practice makes perfect, di ba? So kahit hindi talaga perfect, at least nai-improve yung yung ating pagbabasa. Okay? Okay, so next letter natin ay ayan, ang next letter natin ay ta. Okay? Ang next letter po natin mga kapatid ay letrang ta. Okay, yung letrang ito ay talagang bilog din yung ating bunganga. Okay, kasi yung kanina, yung yung pangatlo, yung alif, ba, ta, ay nakabuka yung bunganga. Ngayon naman, medyo pabilog siya. Po, po, okay? Po. Halimbawa, ang letrang ito ay, ang pagkakasulat nito, ito pa ay parang letrang B. Parang letter B, okay, ganyan. Tapos, mayroong isang guhit pa ganyan.
So, yung ta, so kailangan bilog din yung ating bunganga dito kasi baka mamaya pag hindi natin mabasa hindi natin mahiwalay, mapaghiwalay ang tunog niya ay magano siya, magkasing tunog sila ng ta at saka ng po. Ta, po. Okay? Yung yung sabi nga nila, sabi ng mga joker, sabi nila, yung letrang pa daw, ito daw yung Ilonggo kasi po, di ba? Yung toto. Po, okay? Po, inshallah, makukuha natin yan. Kayang-kaya nyo yan, inshallah. Next letter natin, mga kapatid, ay letrang vo. Okay? Vo, yung parang TH na pinagsama o di kay DH na pinagsama. Itong letrang ito ay katulad din ng to kanina. Ang to ay walang tuldok at yung vo ay may tuldok sa kanyang ibabaw. Okay? So, yan yung mga kaya sinabi ko kanina, kailangan nating familiarize ang kanilang mga itsura, ang mga bahay nila, yung mga tuldok nila para pag pumasok sila sa dugtong-dugtong, sa gitna, sa unahan, sa ulihan, ay inshallah kayang-kaya natin silang basahin. Okay, ang letrang ito ay vo. Vo ay kagaya din ito ng sa at saka ng zal, ng kung saan yung dila natin ay dito lang din sa ng kapantay ng ngipin. Sila po yung mga letrang yung sinasabi ng lithawi. Vo, okay, pabilog siya. Kasi yung letrang ito ay mayroon siyang katunog din, yung zal kanina, zal. Kung pumasok yung vowel, kung papasok yung vowel dito, mababasa natin siyang the at saka ng vo. The, vo, okay? Shall i-practice natin yan, mga kapatid. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Next letter po, mga kapatid, sa Islam ay ang letrang Ain. Okay. Ito na naman ang isa sa mga letra talagang mahirap bigkasin. Ain. Kasi talagang sasakit yung lalamunan natin dito kung talagang pipilitin natin. Pero inshallah makukuha din. Ain, Ain. Okay? Yung Ain, mga kapatid sa Islam, ang itsura po nito ay ganyan po na makikita nyo sa inyong screen. Okay, yan po. Okay? Pag ganyan po, tapos may pababa ng ganyan. Okay. Ang Ain, meron din itong katunog, yung A, yung alif kanina, yung A. Kasi kapag pumasok siya, yung vowel na A sa ibabaw, yung isang guhit sa ibabaw, ay yung A at saka yung A at saka A. So, di ba, mayroon siyang pinagkaiba. So, sabi nila, ewan ko lang kung totoo talaga ito sinabi nila, para daw madali kang makakuha ng tunog na ito. Para ka lang, para kang dito sa lalamunan. Okay, Ain. Halimbawa nito sa may Suratul Fatiha pa rin. Doon sa sa pangalawang verse, sinabi ng Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Okay? Kasi yung iba, binabasa nila lang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So, di ba, magkaiba po ang tunog niya. So, at the same time, kapag nabasa natin ng mali, so mag-iiba rin po ang kanyang kahulugan. So, kaya ito, yung ain, ito po talaga yung ginagamit doon sa alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yung ra pala, yung ra, sa Rabbil, talagang siya, di ba? Talagang maganda pakinggan kasi Rabbil, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kasi kung babasahin natin Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang pangit pakinggan. So, inshallah, kayang-kaya niyo to, inshallah. Inshallah, bidnillah. Next letter natin ay Ghain. Ghain. Okay, Ghairil Maghdubi. Ghairil Maghdubi. Okay? So yung Ain at saka yung Ghain ay halos parehas sila ng itsura ang kanilang bahay. Ang Ghain ay may tuldok lamang sa ibabaw nito. Yung Ain kanina wala, yan po. Yung Ghain ay mayroon siyang isang tuldok sa ibabaw nito. Ghain, okay, gha, okay? Ghasiqin, okay? Ghairil maghdubi, okay?
So, inshallah, medyo madali. Ang mahirap lamang yung ain. Yung ito kayo na ain. Okay. Next letter po natin, mga kapatid, ay ang tinatawag na fa. Fa. Okay, fa. Ang katumbas po nito ay F sa sa wikang English. Kasi sa English, wala po tayong P. Kasi yung iba, baka basahin niya ng pa. Okay, pa, hindi pa. Fa. Fa. Okay, para makuha natin. Fa. Okay, father. Halimbawa. Okay. Family. Okay, hindi family. Pamilihang bayan yun. Hindi palengke. Oh, yan pa lang. Pwede natin sabihin falengke. Okay. Fa. Okay. Fa. So yung dila, yung bibig natin. Again. Fa. Okay, pag ganyan po. At ito po ay nakaganyan. Tapos merong isang tuldok sa ibabaw. Next letter po natin, mga kapatid, ay cough. Cough. So ito po ay yung katumbas nito sa English, yung letter Q. Yung ito po. At yung letter Q, yung cough ay kailangan bilog din yung ating bunganga. Cough. Okay. Cough. Okay. So yung cough at saka yung fa, ayan, kanina, ito pala, ay halos magkaano sila no ng bahay, no? Medyo may pagkahawig sila ng bahay ganyan. Ngunit yung ito kasing fa medyo medyo pa-baby siya eh. Bakit? Kasi medyo pag ganyan siya oh. Yung cough naman, yung cough talagang talagang ganyan no, talagang pumailalim siya. At meron siyang dalawang tuldok sa ibabaw. So tandaan niyo ha, kasi yung fa kanina isa lang sa ibabaw. So baka pag nagkasama sila sa isang sentence, malilito kayo, ito po yung cough ay dalawang tuldok sa ibabaw. Cough. Okay. Next letter po natin ay calf. Okay, magkatunog ito, mga kapatid. Yung cough at saka yung ka. Okay, halimbawa ito po yung letra natin, ito yung letter K sa English. Letter K. Okay? So kung halimbawa papasok yung isang guhit sa ibabaw ng letra, yung A, yung ito ay mababasa natin ng ko, ito naman ka. So dito para makuha natin nakabuka yung bunganga. Ka. Walang hangin ha. Ka kasi ang katunog nito ka, ko at saka kho. Okay? Yung kho, ka at saka ko. So magkakaiba po sila. Next letter po natin, mga kapatid, ito po ang tinatawag na lam. Okay, yung lam, yung parang letter L. Okay? Letter L ito sa English. Lam, so madali lang siyang banggitin. At ang itsura niya, okay, so madali lang din po. Next letter po natin ay mim. Ito yung letter M, madali lang din siya. Okay, yung pagkasulat nito, ganyan po at pailalim. Okay, madali lang siya bigkasin. Mim. Next letter po natin, mga kapatid, inshallah, ito po yung tatawag na nun. Nun. Okay, yung itong letrang ito ay may pagkakahawig sila doon sa ta at saka ay ba, ta at saka yung sa. Dahil halos magkapareho ang kanilang bahay, ngunit yung ba kasi kanina, okay, sa ilalim yung tuldok. Yung ta, dalawa sa ibabaw, yung sa, tatlong tuldok sa ibabaw, at itong letrang ito, ang nun, ay isang tuldok sa ibabaw. At saka yung bahay niya ay ano po yan, po bahagyang bumababa po sa linya. Inshallah later on makukuha po natin. So ito yung katumbas sa English, letter N. Kaya madali lang din po ito. Next letter po natin, mga kapatid sa Islam, ay ang tinatawag na ha. Okay, ito na. Ha. So, okay, para makuha natin yung hangin na pagkukuhanan natin ng hangin sa letrang ito ay mula sa tiyan. Yung hangin talaga, yung hangin. Okay? Kasi yung ha kanina, ha ay manipis siya at saka dito lang siya sa lalamunan kinukuha. Ito naman yung ha, talagang mabigat.
Okay? Yung dito yun sa ano sa may tiyan. Halimbawa, sa alhamdulillah, alhamdulillah. So ang ha doon ay manipis. Ito naman kasi kung babasahin natin ng alhamdulillah, so iba po, magkaiba po yung tunog niya. So yung letrang ito ay ha, okay? Yung ha kanina, ha, ito naman ha, okay, mabigat. Ha, mabigat siya. Next letter po natin mga kapatid sa Islam ay letrang waw. Wow, okay? Ito po yung W. W. At ang itsura po nito ay yung parang maliit na kama. Yung parang kama siya. Oh, ganyan. Wow. Okay, madali lang siya banggitin, hindi siya mahirap bigkasin. At ang last na letra natin ay yung ya. Okay, ya. Itong letrang ya, um, yung computer kasi natin dapat itong tuldok nito, dalawang tuldok sa ilalim ay hindi po naman talaga nakadikit diyan mismo. Kaso yung yung tawag dito, yung letter na ginamit natin dito sa computer ay ito po yung kinalabasan niya. So, ito po ay mayroong dalawang tuldok sa ilalim. So, kung papasok ito sa sentence later on ay meron siyang mga pagkakahalintulad doon sa letrang ba, letrang ta, letrang tha, nun at saka ito. So halos magkakaparehas sila mamaya ng bahay at magkakaiba lamang sila sa kanilang mga tuldok. Yung ba, isang tuldok sa ilalim, yung ta, dalawang tuldok sa ibabaw, yung tha, tatlong tuldok sa ibabaw, yung nun, isang tuldok sa ibabaw at yung ya, dalawang tuldok sa ilalim. Okay? So ulitin po natin inshallah mga kapatid, yung alphabet na ito inshallah. Sasabayan niyo po ako sa mga viewers natin inshallah, sabayan niyo po ako inshallah para makuha natin ang tamang pagbigkas nito. Okay? So, ang unang letra ay alif, 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 ba, 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 ta, 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 tha, 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 jim, 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 ha, 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 kha, 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 dal, 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 zal, 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 ra, 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 zai, 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 sin, 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 shin, 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 sad, 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 ضاد, 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 طاء, 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 ظاء, 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 عين, 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 غين, 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 فاء, 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 قاف, 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 كاف, 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 لام, لام, لام,
mim, 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 nun, 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 ha, 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 wow, 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 ya, ya, ya. Okay. So, inshallah mga kapatid, yung live na ito ay pwede nyo pong ulit-ulitin at para po pakinggan nyo ulit at sabayan nyo po kung may mga bakanting oras po kayo ay ulit-ulitin nyo lang po yan upang hanggang sa makabisado nyo na. So yung tip na ibibigay ko sa inyo para mabilis yung makabisado kasi tayo ay iba't iba tayo ng tatawag ng kakayahan sa pagkakabisa, sa pag-memorize. So lalong-lalo kapag dito ka sa Middle East o di kay ikaw ay isang OFW, yung wala ka talagang oras na para matutukan mo yung mga letrang ito at syempre hindi lamang itong iisipin pa yung trabaho mo, iisipin mo pa yung pamilya mo, di ba? Lahat sakit pa sa ulo yung mga kasamahan mo, yung sakit pa sa ulo yung amo mo, di ba? So talagang mahirap maka-focus sa pagkakabisado. So inshallah para at least sa loob ng isang araw, 5 letra minimum na kakabisaduhin natin. At kung talagang hindi kaya, sabi nating 1, 2, 3. Ang mahalaga ay yung bang makilala mo siya, ang kanyang itsura, ang kanyang forma, ang kanyang bahay, ang kanyang mga tuldok. So kung ilan lang po, pero kung depende rin sa inyo kasi kung talagang malakas ang inyong memorya, ay kaya nyo po itong kabisaduhin. Kahit sa loob ng isang araw, kayang-kaya ito, yung 28 letters. Inshallah, mga kapatid, kaya gaya ng sinabi ko ay kailangan po natin itong kabisaduhin talaga dahil ito po ang pundasyon ng natin para tayo ay makabasa ng tinatawag na Quran. Inshallah, malapit na ang Ramadan. So, pag malapit na kasi ang Ramadan at hindi tayo makakabasa ng tawag dito ng Quran, so lugi tayo sa mga biyaya. Okay? So inshallah sikapin natin upang sa ganun ay makabasa tayo ng Arabic inshallah. So ganun din po mga kapatid sa Islam inshallah bilang bago po natin wawakasan ang ating lecture na ito patungkol sa Arabic, inshallah ay pakinggan po ulit natin ang tinatawag na yung tunog nito inshallah. Okay? Yung tunog po nito inshallah. Okay, pakinggan po natin at sabayan din po natin mga kapatid inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Purihin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat-lahat ng kanyang mga biyayang ipinagkaloob sa atin, maging ito man ay ating nakikita o hindi. So mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah sa mga oras na ito ay isa-isa kong ibahagi sa inyo ang mga letra ng Arabic alphabet at ito ay binubuo ng 28 mga letra. Alif. Alif. Ba. 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 Ta. 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 Jim. 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 Ha. 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 Ha.
خاء 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 دال 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 ذال 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 راء 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 زاي 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 سين 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 شين 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 صاد 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 ضاد 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 طاء 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 ظاء 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 عين 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 غين 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 فاء 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 قاف 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 كاف 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 لام 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 ميم 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 نون 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 هاء 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 واو 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 ياء 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 ياء. Okay, so inshallah nawa ay nakapagdulot ako sa inyo ng tawag dito ng kaunting aral pa din. Okay? At nawa ay inshallah so mga kapatid, nawala na yung paano na ba natin ibalik ito? I stop share natin. Ayan po. So ayan po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So doon lang po muna tayo sa alphabet. At sa next na session natin, inshallah, sa next Thursday, ay sisikapin nating makabisado ulit yung mga letrang ito. At inshallah po ay sisimulan natin ulit ito sa kanilang mga itsura. Ano po ang kanilang itsura sa unahan, ano po ang kanilang magiging itsura sa gitna, at saka po ano ang kanilang magiging itsura sa hulihan. At inshallah ay ipapasok din natin ang vowels ng mga basic na vowels sa mga letrang ito. So hanggang dito na lamang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Maraming po salamat po sa inyong pakikinood at sa inyong pagsusubaybay. Maraming salamat po. Jazakumullahu khairan. Hanggang dito na lang. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.